guys, kumusta ang lahat? Pakistan time is 5 o'clock and 15 minutes. So, yayawan tayo dito sa aming bukid. Habang ang kape ay isang tabo, yayawan tayo guys. Maganda yung topic ngayon. Isang tabong kape. So, today is naligo ako after, I think, after 1 week or 5 days. Mga 5 days lang akong nilalagnat siguro, mga 5 days. Nabinat ako dun sa pagbungkag-bungkag ko dyan sa garden na yan, no. Yung nagtanim ako ng vegetables. Pero now, nakaligo na ako kanina. So, dahil sa pagligo ko is nasermonan ako. Hindi man sa nasermonan, napagsabihan lang siguro. Kasi, di ba tayo mga Pilipino, pag naliligo tayo, ano talaga yung magpapahilod ka sa likod mo para matanggal yung mga ano tawag nito, mga libag-libag. Tapos nung naligo, nagsabon-sabon na ako, tinawag ko si Elias kasi andito na si Elias sa bahay. Tinawag ko siya, sabi ko, halika, sabunan mo yung likod ko, tapos anuhan mo ng bato, hiluran mo ng bato. Tapos yun, niluran niya, sinabunan niya. Syempre pag ganyan, isarado yung door, di ba? Kasi ganyan makita kami. Andyan yung mga in-laws ko, andyan yung mga niece ni Elias. So, after noon, lumabas na si Elias. Ligo ako, continuous ako ng ligo. Tapos, paglabas ko ng CR, di pa ako nakasuklay ng buhok, tinawag ako ng in-laws ko. Sister-in-law ko yung asawa ng kapatid ni Elias na lalaki. At saka yung mga nieces na babae, sinabihan nila ako na, sabi ng sister-in-law ko, alam mo, wag mong ulitin yung ginagawa mo, na maligo ka tapos tawagin mo yung yung asawa mong lalaki. Bawal yun dito. Kasi as a sign of respect na rin, sign of basta hindi daw maganda, nakakahiya para sa kanila, mga babae, hindi daw yan ginagawa ng mga lalaki. Sinabihan ako, bakit hindi mo tawagin yung niece mo, ganito ganyan, itong mga dalaga daw. Sabi ko, at saka ako, bakit di mo ako tawagin? Sabi ko, nahihiya naman ako sa inyo. Syempre, naliligo ka, hubot-hubad ka sa loob ng CR. Tapos, kayo ang makakita sa buong katawan ko. Charot lang. Kaya, sabi ko sa kanila, ang sagot ko lang is, pahihiya ako pag sila ang tawagin ko na pahilod sa likod ko. Nahihiya ako, kaya mula nun, hindi ko na tinawag si Elias, si Myra na. Pag utusan mo kasi yung bata, hindi masyadong pulido yung trabaho, di ba? Yung pag sa likod mo, yung paglinis, hindi basta-basta mo lang, talagang linisan, kumbaga kuskusin mo ng kuskusin, kumbaga para matanggal yung mga libag.
Sorry sa mga kumakain. Kaya ayun, sa kanila, bawal pala ang mag-asawa maghilod-hilod, yung mga ganyan. So, sa atin yung mga Pilipino, walang yan, ligo tayo sa ilog, tapos tanggalin yung blouse sa likod, itaas, tapos maghililuray, ganyan, magkuto-kutuan tayo. Dito sila, wala yan sa kanila. Ang sweetness overload nila, parang hindi nila pinapakita. Kumbaga, tuwing gabi lang na ginagawa sa mag-asawa, yung magsiping, yun lang ang sweetness nila dito sa nakikita ko dito sa bukid. Pati yung pagtabi na mag-upo mag-asawa, parang hindi masyado showy dito sa bukid. Talagang strictly yung traditional nila. Makaluma ang kanilang style sa ngayon. Hindi pa nagmo-moderate ang kanilang system of brain aneurysm, o diba? Brain aneurysm daw talaga. Sa Pilipinas, anytime ka maghalik sa asawa mo dito, bawal na bawal lang ganyan. Saka bawal nga yung mag-holding hands maglalakad ka dito sa bukid. Mauuna talaga yung lalaki, mahuli yung babae. Tapos, kapag magpara naman ang sasakyan sa daan, mag-commute ang mag-asawa, ang asawa, parang 2 o 3 dipa ang distance sa sa karsada. Tapos nakatalikod yan na hindi pwedeng humarap sa sa jeep or sa van or sa sasakyan klase. Basta ang asawa ng lalaki ang humaharap, ang babae tumatalikod yan, tapos medyo malayo. Tapos nakabalot pa yung mukha nila tapos nakatalikod pa. Sabi ko, grabe talaga ang tradisyon ninyo, sobrang respeto ang babae na ganito ganyan, bawal tingnan, pero napaka-unfair, so unfair kasi ang babae lang sa loob ng bahay, lahat gumagawa, ang lalaki sa araw na sa labas. May trabaho ka man o wala, basta ang lalaki na sa labas. Ganun dito sa bukid. Sa city, okay pa, pupunta ka ng mall, kasi nakakapasok din ako ng mall Nakita ko may minsan nag-holding hands, yung mga bagong kasal, yung mga bata-bata pa. Yung mga galing sa ibang bansa. Pagdating nila dito sa Pakistan, open-minded na sila, nag-holding hands sila. Ganyan. Minsan, may 1% akong nakikitang nagsusubuan. Ganyan. So, yun. Dito sa bukid namin, huli talaga yung lalaki. Ang babae, sa likod ka lang. Wala kang like, you don't have freedom to be in front, always at the back of your husband. Ganyan. So, yun. Ang tradition dito na girl is always be respected by the man or by the woman, everybody. Ano na yung sinasabi ko? Lumabas na yung mga bata galing sa school nila sa mosque Ayun si Sami, may dalang rice. So yun guys, bawal hiluran ka ng sarili mong asawa. Kasi ang CR kasi namin is nasa labas, kumbaga common, public yung CR namin,
lalagpas ka muna ng 3 kwarto before ang CR, tapos hindi yung sariling CR namin, pero ako tagalinis ha. Daming gumagamit, yung mga trabahador ng sister-in-law ko, nag-alaga ng mga kalabaw, tapos pagpasok, ang putik-putik, ang putik ng tiles, tapos pagpasok-pasok, nako, naiwan na yung mga ang kakapal ng mga putik. Ako ang tagalinis. Sabi ko magkaroon akong sariling bahay, ang CR ko na sa sarili kong kwarto talaga. Iba sila dito, malayo ang CR nila dito sa mga nila. Nakabukod talaga. Malinis naman dito sa bukid namin. Malinis, pero pagdating lang talaga sa loob ng pamamahay, wala nang time yung mga kababaihan kasi sa umaga pa lang pagmasa na ng harina, gawing prata, gawa ng almusal sa mga lalo na pag malaki ang pamilya. Ako pagod na pagod ang mga babae. Tapos lalo na pag mga tiguang ang kasama, ikaw ang magtatrabaho sa lahat. Ang bahay dito ang lalaki-laki. Malawak yung kanilang mga bahay dito. So, yun lang guys ang ating topic for today. Bawal maghiluran ang mag-asawa sa loob ng CR. Kasi, nakakahiya daw sa kanila. Tradisyon. Ba yun? Tradisyon ay. So, yun na lang. Just share my experience. Thank you sa pakikinig. Abangan bukas ang ating next topic. Malawak. Diyan ako naglalakad guys. Yung simento na nasa gitna, maliit gabi. Diyan ako naglalakad dyan. Papunta doon. Balik-balik lang dyan. Thank you for watching everyone. God bless. And subscribe to our YouTube channel, Rosana Ilyas. Bye everybody.